Gandang gabi po mga kabantot. Kung hindi kayo nakakasubaybay sa news, hindi sumipot yung mga bida nung hinuli si former President Duterte. Yung mga pasikat doon wala, hindi sumipot. Lalo yung sa PNP, sa Armed Forces, sila Marbil, Torre, etc. et al. Wala. Hindi nakita po yung anino. Simple lang yung silang sasabihin ko. Ang tanong nga, pirmahan kaya ni Cheese Escudero yung subpoena para mapatawag tong mga to at para masiyasat tong mga to, itong mga bida, yung mga magagaling yung hinuli si President Duterte. Pirmahan kaya ni Cheese Escudero? Ang tanong, may bayag ba si Cheese Escudero para pirmahan yon? Ngayon, kung pipirmahan ni Cheese yung subpoena, sabi nga nung kaibigan kong polis, bata raw kasi ni PBBM si Lamarbil. Ang tanong po, sisipot kaya? Magkakasubukan yan, hindi po ba? Hindi sila covered nung executive, ano yun? Parang executive, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Yung parang hindi mo pwedeng incriminate yung sarili mo. Hindi sila covered, hindi sila kasama rin kasi hindi naman sila sa ehekutibo at sila ay nasa, hindi covered ang police doon, yung daw sinasabi ng saligang batas. So kailangan silang sumagot kung ano man ang itanong sa kanila. Medyo magandang ano to, kumbaga sa pelikula to, magiging blockbuster to, subaybayan natin to. Ang gulo ng background ko. Tingnan natin yung magkakasubukan dito. Unang susubukan dito si Cheese Escudero. Pangalawa, pag pinirmahan niya, magkakasubukan kung kaya nilang ipadampot o ipakontempt sila Marbil, sila Torre. Tsaka marami pang binabanggit na pangalan, mga taga-armed forces. Yung mga bida nga at yung mga bida behind the camera nung dinampot nila si President Duterte. Pakinggan po natin yung ni Senator Amy Marcos, yung sa balita. Hanggang dito na lang po ako. Panoorin nyo na lang po. Sa mga hindi nakakapanood ng news, ito po yung update ngayon. Sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang subpoena. Pagkahaba-haba po to, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga subpoena para kina Jean Fajardo, General Nick Deloso Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong subpoena. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli, sana naman pirmahan at lumabas na itong subpoena. Sen, ay pinapaaral pa daw po ni SP sa legal department? Oo nga kaya sobrang tagal. Pero sana sa kabila ng pag-aaral nila, alamin naman nila na may limitasyon ang executive privilege at yung subjudice. Yung klarong-klaro po, ang executive privilege, hindi siya pangkalahatang pagtatakip, hindi siya blanket na excuse, kundi kailangan very specific, tunay na makakapinsala sa national security at
talagang nasa high level lang, sa kabinete lang at sa ating Pangulo. Hindi yung basta-basta, pati yung simpleng mga pulis, mga opisyal, yung mga doktor, hindi naman sila kasama doon. At saka yung subjudice, hindi naman pinagbabawal ng ating Korte Suprema ang investigations in aid of legislation kasi iba naman ang pakay namin para sa bagong batas o di kaya oversight at hindi tungkol sa kaso. Ma'am, sorry. So kasama sa si Papa si... Yes, lahat po, lahat nandito. Lahat Andito na eh hindi kasi sumupot kanina, papasupina nyo? lahat na lang eh, Colonel Bravo sa Air Force, Administrator Ignacio, lahat na lang sinama eh. Kaya nagugulat po kami kung bakit lahat sinama. Andito po yung mga sekretary, Secretary John Vic, Secretary Boying, nanguobliga tayo kasi ang dami-dami pa talagang tanong at tulad ng nakita siguro ninyo, maraming bagong katibayan, maraming dokumento na bago, maraming nagsasalita na bagong impormasyon. Ang sambayanan talaga ay sumisigaw at humihingi ng kalinawan. Ma'am, may target date po kayo for the next hearing? Eto nga paano ako magna-next hearing? Wala na naman testigo. Ma'am, sorry. Mahirap mag-monologue. What did we accomplish since wala nga pong sumagot sa napakaraming tanong po today? Palagay ko, at least kahit papano, nabigyan natin sila ng idea. Dati nagagalit at nasa sulat ni Executive Secretary Bersamin. Ano yung mga tanong ninyo? Ayun, di naibigay yung mga tanong kasi yung sulat niya noon late, dumating, naghihiring na po. Ngayon, nabigay na nga namin lahat ng tanong sa pamamaraan nitong second hearing. Sana sumagot na sila, nabigyan sila ng clue, meron na silang panahon, alamin yung totoo at ibuo yung sasagutin. You're hoping na yung next hearing makaka-attend sila? Sana naman, pero ibibigay ko muna ang marami, sabi papakontempt, paano tayo magpapakontempt, walang tao sa kwarto na iko-contempt, paano tayo magsasampina, hindi pa napipirmahan at naibibigay sa mga nauukol. Ma'am, tatapusin niyo na po if ever na isnabin po ulit ng cabinet member